Magandang tanghali ho mga boss. Maaga tayo ngayon, no? Medyo baka mahaba-haba ito. Baka mamaya na ho ako makapagbasa ng comment nyo, no? Tatalakayin ko tungkol ho kay Senador Rapi Tulfo. Itong mga kanyang programa, mga Rapi Tulfo in Action. Meron pa nga nung dati, isumbong mo kay Tulfo, eh, no? Maraming salamat ho sa dumadagdag na subscriber, no? Alam nyo mga boss, maraming nagtataka kung bakit itong si Senador, marami hong kagaya si Atty. Libayan, di ba? Parati siyang inaano, no? Di ba? Pero tumataas din yung subscriber ni Atty. Libayan at maraming naniniwala kay Atty. Libayan na itong si Rapi Tulfo, content lang ang kinukuha, mga ganyan, ganito. Yung mga kanyang mga palabas, no? Mga boss. Hindi ho ako hindi ho ako sinasabi ko lang ho yung totoo. Mister, sa totoo lang nga tayo, di ba mga chief, mga boss, ha? Nung sinimulan na binira ni Atty. Libayan si Rapi Tulfo, ang subscriber pa lang, kung di ako magkakamali, 24 million. Ganon. Ngayon, 26.7 million ang naniniwala kay Senador, no? Although marami na ring mga nawawala ang ganito. Tuloy. Alam nyo kasi, no, mga boss, meron hong mga tao na nakikita na talagang may mga natutulungan, may natutulungan itong si Rapi Tulfo na lumalapit sa kanyang programa, no? Although sabi nga nila, nire-repair lang niya, di ba? Meron ho dyan yung mga OFWs na minamaltrato ng amo, na ganito, lalapit kay Tulfo, Senador, maawa ka, tulungan mo ko, ganitong amo ko dito. Hindi ako tawagan ng polo, tawagan ng konsulado, tawagan ganito. Tatawagan ni Tulfo, sasagot, gusto ko ganito. Makakauwi yung kababayan natin, eh. Although sasabihin mo na hindi naman si Tulfo, si Tulfo tumawag sa polo, eh. Kay Tulfo nagsumbong, eh. Naka-televiso yun. Nakauwi na dahil kay Tulfo, sabi nila. Pero ang actually, yun nga, tumawag sa... Pero yun nga ang sinasabi ko, mga boss, mga chief. Kung hindi sila lumapit kay Tulfo, baka hindi pa sila nakauwi, di ba? Kitang-kita ho yan sa sambayan ng Pilipino. Hanggang abroad po yan. Na si Rapi Tulfo, merong mga kababayan natin na OFW na tutulungan niya sa kanilang kagipitan. Isa. Pangalawa, meron hong siguro napapanood naman to ng sinasabi nilang mga Tulfonatics, di ba? No? Lalapit yung mga empleyado, mga security guard. Ganito, Senador, ang dami. Ilan kayo? Ang dami. Sige, pakainin mo lahat yan. At saan ba kayo? I-hotel lahat yan. Bigyan ng pamasahe lahat yan. Magkano sweldo? Tatawagan yung ito. Tawagan ng dole. Magkano ba sweldo sa taga saan kayo? Ganito. Magkano dapat ang sweldo mo? Makukuha ng mga security guard yung kulang, eh. May mga ganun, eh. Salamat po, Senador. Dahil sa inyo, tulong. Meron din mga lumalapit na hindi binibigay yung sweldo. Mga ganito. Natutulungan niya, eh. Yun po yan. Bukod pa puro sa mga iba-ibang mga nag-away, meron pa yung balikbayan. Napanood ko, nanonood ako niyan. Nanonood ako niyan. Kaya lang, yun nga lang. Nung ako lumapit dyan, wala. Kasi nga, i-repair ako, eh. I-repair ka lang, eh. Bigyan ka na sige, basta magsampa ka ng kaso, ganito. Ito, punta ka sa ganyan.
wala akong nangyari, kumbaga. Pero anyway, marami ho yung may nangyari. Meron ho dyan eh. Hindi makuha yung anak. Babae. Ayaw bigay ng biyanan. Oh. Sila raw ang nagpalaki. Pero yung edad, dapat nasa pangangalaga nung ina. Yung bata, mga ganyan. Tawagan si DSWD. Tawagan yung pulis. Oh. Colonel, Chief of Police, gusto ko umasis kayo rito at hindi ho ba ganito ho ang batas? Na ganito, ganon, dapat nasa magulang na babae yung ito, ganon, ganyan. Wala pa ganyan. Magkakaroon ho ng rescue. Makikita nyo naman, umiiyak yung ano eh. Kami nagpalaki dyan. Bakit po yun? Dahil nandiyan yung DSWD. Hindi ho kasi, ganito ho ang batas niyan eh. Hihimatay yung mga kinukunan ng bata. Pero nakuha yung bata. Nagkaroon ng aksyon. Kumbaga. Salamat po, Senador. Kung di dahil sa inyo, hindi ko ito, close up yan. Papakainin niya ang bata. Kung ano, bibilan damit yan. Whatsoever. Makikita ng tao po yan eh. Yun yung kabutihan. Marami hong ganyan na eksena. Meron ho dyan eh, pinabigyan. Ano ganito? Bigyan ng negosyo yan. Yun po yan. Alam nyo, Pilipino talagang ganun. Marami. Meron pa sumusuko kay Rapi Tulfo na mga wanted eh. Sabi Tulfo, kayo bibigay ko sa inyo to pero ayoko nung may maririnig akong nanlaban yan mananagot kayo sa akin. Opo, Senador. Ayokong ganito Opo. Masyado ho ang tiwala ng tao na talagang si Rapi Tulfo may magagawa. At yun ho kasi ang nakikita mga chief Pero yun nga, meron namang nakikita ang mga abogado, kagaya nila Atty. Libayan, Atty. Claire. Marami silang nakikita na mali. Na hindi naman nagkaroon ng katuparan yung kanyang ginagawa. Na bagkos napahamak pa nga Kagaya nga sa Kuwait, di ba? Yun. Ganon yun. Pero hindi mo mabubura. Mahirap humburahin, mga chief. Yung nakita nila ng mga napagmalasakitan ni Rapi Tulfo ng mga mahihirap na tao yung mga kanyang nakikita ng mga tao social media nakikita niya natulungan ganun mga foreigner pupunta kay Tulfo lamang ho yun pag foreigner at maganda ang tutulungan ka may tulong na yun ang mabigat gibain mga boss sa akin naman hindi nga ako natulungan pero yun nga sabi ilaban mo at least itong mga tao na to na lumapit kay Tulfo na nagkaroon ng katuparan ng kanilang mga problema instantly kung hindi sila lumapit kay Tulfo saan sila pupunta? Korte? Napakabigat po kasi ng korte sa totoo lang isang halimbawa na nga po ako yung aking asawa na walang kamalay-malay, wala namang ginawang masama, iwi nilang yaho ng kapatid. Lumapit ho ako kay Tulfo sa ganyan. Pero yun nga, sabi, demanda mo na lang. Ang buong akala ko noon, i-interviewin niya yung papasukan niya, ganyan, yung kako. Interviewin siya, bakit ginanito mo yung mga gano'n? Wala, hindi pala gano'n ang mangyayari. Hindi pala niya, nabigo ako. Hindi po ako vlogger at that time. Kaya lang yun nga, nakakikita ako ng mga nilulusob nila yung mga, bakit ayaw mo ibigay yung bata? Ganito, nakukuha nila. Instantly. Puntahan lang, maski isang lugar pa kukunin yung bata. Yun ho yan. Pag dumano kayo sinasabi natin, kagaya na sinasabi ng batas, na due process, para ka makakuha ng justice. Kung minsan po, patay ka na
wala pa hong nangyayari. Yun po. Kaya po itong mga tao, nagkakagaya ho yung sinasabi ni Ruapi Tulfo na mahihirap na lumalapit sa kanya, na nakakakuha nga ho ng katarungan sa napakadaling paraan. Tatawagan yung pulis. Sino ba nga dyan? Especially kung minamaltrato ka ng mayor o whatsoever na barangay captain. Kaya ni Tulfo yan. Tawagan yung kapitan. Tawagan yung chief of police. Tawagan yung lahat naman ng tawagan ni Tulfo sasagot eh. Pag hindi sumagot, galit si Tulfo. Pinipersonal mo ko. Yun po yan eh. Yun po yan eh. Ang Pilipino talaga iba eh. Bakit? Ang dami nga hong rehilyon eh, dito sa Pilipinas eh. Diba? Si Kibuloy lang bakit? Ano ba ang paano pinaniwalaan ng tao si Buloy? Kibuloy sabi lang niya, siya appointed son. Walang tanong-tanong. Pinaniwalaan ng tao. Ganun ho eh. Ng Pilipino na siya appointed son. Si Tulfo pa may nakikita ang tao talaga na may nangyayari. Kung minsan ilan niya nagreklamo na yan? 20 mahigit. Merong nagreklamo tungkol sa teacher. Pupunta na yung mga ni Tulfo. Pupuntahan yung eskwelahan, ganito. Ang hihingi kayo ng ng pera sa mga magulang nireklamo, napanood ko rin yun. Nagkakaroon ng yun ho ang binibiliban. Yung mga yung mga sabi, may nagawa sila talaga, hindi ho nila makalimutan eh. Yun ho ang binibiliban kay Ruapi Tulfo. Marami ho yan na napapanood mo sa TV ng mga OFWs na kawawang hinahantungan. Pag lumapit kay Tulfo, nare-rescue. Kung hindi kay Tulfo, makakauwi ba sila? Di mahihirapan sila. Hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Minsan nga tumawag ako sa polo, hindi naman ako. Pag si Tulfo tumawag, gagalaw yun. Yun ang mabigat doon, mga boss. Yun ang mabigat kay Ruapi Tulfo na binibiliban ng tao. Colonel, General, tawag. Yun lang, si Atty. Libayan, yun nga, ba't hindi niya natatawagan? Tuloy-tuloy lang si Atty. Libayan, di ba? Yun lang yun. Pero yun nga, parang ang tao, hindi na rin, maraming naniniwala sa kanya, pero yung pagdating sa sinasabi nating nasa mababang laylayan, napakahirap kung anuhin ang utak nila eh. Kung ano yung napapanood nila sa social media, yun po talaga ang kanilang hinahangaan. Talagang maririnig mo eh. Sana tumakbo kang presidente, senador, boboto ka namin, senador. Hulog ka ng langit, senador. Yan ang mga maririnig mo sa mga sa bibig ng mga natulungan niya, ng mga mahihirap na sinasabi. Maraming salamat po, senador. Tulog ka ng langit, senador. Pagamot yan. Yan ho eh. Yan po eh. Ba't hindi nga paniniwalaan si Tulfo? Nga mga politiko, yung mga pinagsasabi, tignan mo nga, maski mga nakulong na, maski na kitang-kita na mga corrupt politician, binoboto pa eh. Di ba? Mga boss. Balik ko tayo sa akin, So ako, hanggang ngayon, yung aking asawa, tuloy pa rin ho ang pagiging niya, yung stress niya. Ko nga lang. Anyway, ito mga vlog na to, nakakatulong po sa kanya to. Kasi pinanonood niya yung vlog ko. Tapos yung tawag dito, yung mga comment. Pag binabasa ko sa kanya, natutuwa siya dahil sa mga comment ninyo. Natutuwa po siya. Nagiging siya, nalilibang ang isip niya. Pero yun nga, kung minsan, yun, hindi siya makatulog.
Bakit ka? Wala. Yan. Alam mo pag yan, hindi niya sinasabi. Pero galit siya sa ginawa sa kanya nitong si Gracia. Totoo. Totoo, totoo. Galit siya. Ang laki yung bagay ng ginawang kawalang yan eh. Totoo. At yun nga, nakakuha na kami lahat ng ebidensya na siya ay winalangya. Hindi talaga basta winalangya, talagang grabe. Grabing kahayupan. Oo. Pero yun nga, como dumaan ka sa proseso, sa batas, ay 3 taon na humahigit. Wala pa hong nangyayari. Pero nasa korte na. Oo. Pero bumilang talaga ng taon. 65 na po siya eh. At saka yun nga, meron nung siyang diabetes. Buti pa paano na nakokontrol namin. Oo. Pagka sa diabetes kasi, meron kang perang panggasto dyan, matagal ang buhay mo. Kasi nakamonitor ang sugar niya, lahat nakamonitor. Oo. Pero pag napabayaan mo yan, kagaya niya, napabayaan niya kasi sarili niya eh. Kaya yun, na-operahan pa siya sa matay nang hindi naman dapat eh. Kasi nga, yun nga, hindi niya naiintom yung maintenance niya, ganito. Masipag ko siya, pero pagdating sa sarili niya, hindi Kaya, doon ako kuminsan nagagalit sa kanya. Oo. Nasa iyo naman ang lahat, iinumin mo na lang, ako naman. Hindi mo ba Oo. Kaya mula ho nung nag-operahan siya, masyado siyang ngayon sa sarili niya, yung ganito, baka mataas ang sugar ko. Itignan ko yung sugar niya. Meron ho kaming pan-check ng sugar. Oo. Tataas mo yung dosage niya ng insulin, mga ganito. Ganun po yan. Pero yun nga, mabigat ho yung stress na inaabot niya tungkol ho dito sa katarungang inaantay niya. Oo. Ito ang plano nitong kapatid, sa dami ng pera nito, paabutin daw niya ng 20 taon. Gaano kahayop di ba? Nakakarating ho sa akin yan. Anyway, hindi ko alam paano gagawin niya, no? Dahil, eto nga, yung set ng hearing, ng 17 August, pagdating namin, postpone. Bakit kako? Wala si judge. Masama pakiramdam ni judge. Sa October 5 na naman. Mantakin mo, di katagal, halos mahigit 1 buwan. Pabor ho yung mga postpone na yan, sa totoo lang. Doon sa mga walang yan tao. Doon sa winawalang yan, masakit yan. Kaya nga parati kong pinagdadasal si judge na sana wag na siya ulit magkasakit sa October 5. Oo. Kagalang-galang na judge, no? Mabait po yung judge na yan, babae. Oo. Inadasal namin na sana sa October 5 wala siya sakit. Ang postponement to buwan Kulang-kulang 2 buwan. Ang reset ng isang hearing, gaano ka? January, di October na naman, wala hong nangyayari dyan. Pero yun nga, ginagawa naman ang remedyo ni judge na magkaroon ng mediation, wala hong nangyari. Pinanititigas ho nito. Yung mediator naman kasi parang hindi ko yung mediator. Hindi ko lang alam kung ano rin na nangyari doon sa mediator na yun. Mga boss. 2 mediation ang nangyari, walang Pero payag yung abogado nila na magkaroon ng mediation para mapag-usapan na lang amicably. Oo, pero itong matigas talaga itong Gracia. Baka hindi mo alam ang ginagawa mo. Sabi ko sa'yo, tanong mo sa pare. At maliwanag pa sa sikat ng araw na ikaw, winawalang niya mo yung kapatid mo. Paulit-ulit ako na walang ginawang kasalanan sa'yo. Sa inyo, sa magulang niya, wala. Diba, mingi ako, isa lang. Wala ka namang maibigay-bigay. Isang pagkakamali lang na ginawa niya. Tsaka tanong ko, alam mo naman,
Meron na ba kayong isa, ginhawa na naipagkaloob dito sa asawa ko, sa kapatid mo, kayong pamilya kayo? Oh. Wala kayong naibigay na ginawa dahil mahirap lang kayo nung dumating ako sa buhay niyo. Diba? Nakatulong pa nga siya. Paulit-ulit ako sa inyo. Oo. Ang bait namin sa inyo. Ano bang naisipan mo? At pahihirapan mo pa yung kapatid mo na itong korte-korte na to. Nakuha na namin lahat. Sabi mo wala. Napakita naman namin na meron. Dahil nga, kinakamkam mo. Paulit-ulit. Gracia. Ha? Kaya ho yan kaya marami hong talaga na lalapit pupunta kay Tulfo para makakuha ka ng katarungan ng madali na naibibigay niya nakikita dito, nabibigay niya o natutulungan niya lalong-lalo na yung mga OFW nga na napauwi, mga ganyan dahil sa kanya sabihin na natin repair niya, tinawagan niya yung Polo, tinawagan niya yung doon sa kung saan lugar yun pero kung hindi kay Tulfo, hindi yun makakauwi. Di ba? Kung hindi kay Tulfo, hindi mababawi yung batang ayaw ibigay ng biyanan. Di ba? Kung hindi kay Tulfo, hindi magsusustento yung ayaw magsustento. Di ba? Ganun may mga ganun po kasing nangyari kay Tulfo Mabilis Kung hindi kay Tulfo, hindi makakakuha ng yung mga kawawang mga tinatawag nating trabahador. Ni-repair ni Tulfo sa dole. Di ba ganito ang minimum wage? Dapat dyan sa lugar na yan. Bakit ganito lang? Tawagan yung employer nito. Ganun Yun ang binili ba ng tao? Kay Rapi Tulfo. At saka yun nga maski general, mga colonel, lieutenant, mga chief of police, sir, ang tawag sa kanya. Yun. Mga chief, yun lang yun. No? Kung hindi sila lalapit kay Tulfo, intindi ba sila pupunta sila sa pulis? Punta sila sa barangay kumisa karamihan nireklamo nila kapitan pa ng barangay, mabusoy ka, punta sila kay Tulfo. Kapitan, bakit ganito? Ganun lang yun Ganun lang yun Hindi naman sila hindi sasagot di ba? Pati nga si General Katapang, di ba? Yung pala peke, di napahiya si Tulfo ron, di ba? Ganun lang sinuporta ni Tulfo yung dahil si Katapang nagpagawa na sa sasakyan, hindi nagbayad, binanatan. Ganun Yan po yan, mga boss. Mantangin niyo ako, tatlo. Dumaan ako sa proseso, pinatawag namin sa barangay. Tatlong tawag. 45 days kada isa. Di 45 days na bago nakapag-issue ng authorization to file action in court. At that time, wala pa akong judge dito pero ngayon, meron ng judge. Kala ko naman mapapadali na dahil nga meron ng judge. Parang yun din Kasi isa yata ang judge sa amin Parang ganun sa dami. Ang kaso, ang dami Ganun kahirap. Pagdating sa maraming nagsasabi na civil case yan, matagal yan. Hindi ko alam paano magiging matagal itong klaseng kaso na to Totoo lang. Napakaliwanag sa sikat ng araw. Nawi na lang niya yung kanyang kapatid. Dokumentado po yan. Maliwanag na maliwanag At yun nga, paano mangyayari, Gracia, na sa'yo ipamamana lahat ang ari-arian ng iyong magulang? Siyam kayong magkakapatid. Although nakakatawa, mga boss, Ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang walang asawa, walang anak, sa'yo ipamamana lahat ang kayamanan. Ginagawa mo. May sira sa ulo yung magulang mo Nang dahil sa kasopangan mo, di ba?
paulit-ulit ako. Ha? Hindi ko na inihingi ng awa asawa ko eh. Maawa ka sa sarili mo. Matakot ka sa karma. Masama yan. Tanungin mo nga ka ako, pare. Simba ka ng simba eh. Tanungin, pare. Oh. Ako, kung dumating ako sa buhay nyo, dati na kayong mayaman, at ako ay nakikain lang sa inyo, wala kayong maririnig. Sampid lang ako eh. Kung ano man ang gawin mo, sige. Wala naman akong ano. Hindi, balik. Nung dumating ako sa buhay nyo, wala kayo. Tumulong ako sa inyo. Ulit-ulit ko sinasabi. Tumulong kami sa inyo. Sa kagipitan nyo. Missing ko, wala nga kayong binigay na tubo eh. 2 taon yung lahat ng pinaghirapan ko sa Saudi Arabia eh. Pinahiram sa inyo na asawa ko, di ba? Alam mo naman yan eh. Lalo yung sumunod dito sa asawa ko, yung kapatid niya na mas bata sa kanya, babae. Alam na alam mo yan. Ang istorya niyan. Kasi dikit na dikit ka sa ate mo eh. Oo. Posible namang makalimutan mo. Dikit na dikit ka sa ate mo. Hindi pwedeng hindi mo alam na yung ipinili ng lupa na tinitirikan ng bulok na bahay ninyo galing sa kanya. Alam mo lahat yan. Oo. Nabayaran din lang, oo. Pero nung pag-uusapan natin, yung oras ng kagipitan, siya ang tumulong sa inyo. Walang iba, siya. Oo. Eh ngayon, pinahihirapan ninyo. Gusto nyo pahirapan ng gusto. Ha? Hirap na yung kalooban niya sa ginagawa nyo, sa totoo lang. Hindi ko alam, Gracia, kung ano naisip mo. No? Kayo. Oo. Dapat yun. Ewan ko ba't nagsipayag kayo eh, no? Sa ginawa niya, no? Hindi ko alam. Talagang todo suporta do sa ano eh, no? Pero anyway, wala na eh, namatay, di ba? Oo. Oo. At doon sa sinasabi mo na kung sino ang deserving, yun lang ang bibigyan mo. Laking kamalian yan, walang ganun. Meron nga family tree, di ba? Oh, may batas eh. Oh. Yung deed of donation na ginawa mo, nak ng pating oh. Katawa-tawa eh. Pati mga pirma ng magulang mo peke eh. Yung deed of donation, oh. Oh. Haw-siyaw, kumbaga sa ano yung mga dokumento mo. Anyway, nasa korte na, kaya lang yun nga. Kung meron pang natitirang katinuan sa utak mo, wag mo namang ganyanin. Sinasabi ko sa iyo, di ba? Gracia. Pag may nangyari sa kapatid mo, ikaw ang may kasalanan. Dapat sana makakatikim na siya ng hindi niya natikman sa akin. Oo. Dahil sa kanyang karapatan, no. Dapat pa ano-ano na lang nga 'to eh. Pahinga na 'to eh. Oo. Yung naglilibang na lang talaga siya eh, ganyan eh. Oo eh. Kasi matanda na eh. Oo. Dapat sana yung mamanahin niya bilang anak, eh naipaglagay na ng magagandang sige pa paano nakapagnegosyo na sila. Yung mga bata, naturuan na namin, ganyan, kung anong maiiwan namin pag kami wala na. Kagaya nung mga anak nung biniliban mong kapatid mo, pati kabit na bahayam pa ng pati no. Lakas talaga nun, no? Ba? Wala namang ginawa yun. Tumira kayo sa amin, Gracia. Alam ko kung ano kayo. No? Oy, hanggang mamaya po, hindi ko makakapag may babasahin akong comment, no? Andali. Tsaka yun na, paulit-ulit ko sinasabi, Gracia, wala akong minulestya sa inyo. Kayo ang may minulestya sa akin. Yung tatay mo, diba? Alam din niya. Kayo talaga, Nung nagsisimula pa lang kayo, diba?
dadating ako sa bahay, asan yung sasakyan ko, yung elf ko, wala, iniram nila. Wala naman. Diyos kong babae ito. Walang kasalanan kami sa iyo, Gracia, para hayop. Walang yain mo kami, wala. No? Wala. At yan, paulit-ulit ko sinasabi, mga dokumentong hawak mo. Ewan ko kung paano lulusot yan. Ha? Ang layo eh. Oo. Talagang masyadong klaro na winalangya mo yung mga kapatid mo. Oo. Eh, yung mga kapatid mo naman payag dahil yung siguro napangakuan mo na rin. Yung iba naman, nakikinabang naman sila lahat yan eh. Kami lang ang wala, hindi kami lumapit sa iyo. Kaya, binuhay ko naman. Nagsama kami, maski piso, wala yan eh. Ano ka ba? Mahirap nga lang kayo. Di ba? Oh. Nung nagkaroon siya, saka lumapit yung tatay mo dyan. Ang hiram nang nangiram. Hindi naman nagdalawang salita. Pinaalam din sa akin. Sige mga kako, bigay mo. Kung ano man ang naipadala ko sa'yo, bigay mo lahat yan. Wala ka namang gasto sa bahay namin dyan sa Manila eh. Diba? Sobra yung espiritu ng demonyo pumasok sa utak mo, pag-iisip mo, Gracia. Ito. Ulitin ko naman ha, ito ha. Dapat sana kung ikaw normal, na kapatid, ha? Kung totoo man yung sinasabi mo, na sa'yo ipamamana lahat ang ari-arian ng mga magulang mo, ikaw na mismo, mamang, papang, wag po yan, wag. Dalaga po ako, wala po akong asawa, wag niyong gawin yan. Total, may pera naman ako. Hatiin niyo po yan sa magkakapatid, sa aming magkakapatid. Parehas, hatiin niyo po yan. Yung party ko pa po, dahil heir ka pa rin eh. May party ka pa rin sana dyan eh. Yung pong party ko para sa akin, ibigay ko na rin po sa mga kapatid ko. Ang ganda sana, Gracia. Oo. Maraming nagtatanong, saan mo ba dadalhin yung pera? Ang dami mong kwarta. Bakit ganyan ang ginagawa mo? Yan ang mga karamihan tanong ng tao. Dalaga ka. Oo. Diyos ko, babae ito. Ang laking kasalanan yan. Siyunga ka talaga. Hindi mo ba alam? Tanongin yung pare. Tanongin yung pare. Sasabihin sa'yo, baka sabi nung baka gumanon yung pare, nagawa mo yan. Magdasal ka doon, ano? Ilan bang abagin noong Maria? Magsisi ka. Baka yan ang abutin mo sa pare. Oo. Mabuti sana, Grace, kung meron kang rason eh. Wala kang rarason, wala. Naging napakamabuti niya. Ako, naging galit na galit pa nga ako nung malaman ko yung putik na balita na babae ka ng boss mo. Diba? Galit na galit ako. Tatanggol kita ng todo. Demanda mo ako. Ako testigo. Ako pa, inano mo. At paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, huwag mo kong gawin dahilan. Kaya mo walang niya yung kapatid mo. Baliw ka kung ganon. 44 years kami magkasama. Hindi naman kami naghiwalay. Tabi kami matulog. Ha? Oh, lapit lang bahay namin. Sa inyo. Wala pa yan. Siguro 30 hakbang. Okay, kung walang ya ako, lumayas na yun. Ano, ang palagay mo kay Bompin sa asawa ko, baliw? Pagtitiisan niya ako? Nasira ulo ko na ako'y masamang ama? Lumayas na yan, ha? Lapit-lapit. Oh. Ako, wala naman akong ano rito. Wala akong pamilya dito sa Itiyagi. Oh. Taga Maynila nga ako eh. Di ba, Gracia? Tumira kayo sa amin eh. Oh, wala akong ni isang kamag-anak dito. Oh. Kaya nga yun, maraming nagpapayo sa akin, mga boss.
Ingat ka dyan. Baka hindi mo alam kung ano iniisip niyang kapatid ng asawa mo. Eh kung yung kapatid niya, uwi na lang niya eh. Baka kung ano maisipan niya. Alam mo sa hirap ng buhay ngayon, pare, sabi sa, marami akong kaibigan dito, Grace. Hindi basta tao. O hindi basta mga tao dito sa bayan na to dahil hindi ako masamang tao eh. Oh. Municipal engineer, municipal accountant, vice mayor, mayor, mga kapitanis. Ha? Mga kagawad. Kaibigan ko, marami akong kaibigan dito, hindi biro. Oh. Sa karnihan, mga partidor, kasi parati ako namamalengke, oh. Kaibigan nila ako. Kasi hindi nga ako hindi ako pahilig magtatawad. Magkano? Ganun. Oh, boss pa nga tawag sa akin, di ba? Hanggang ngayon boss pa rin maski na nung araw kasi malakas akong kumita. Eh kaya nga lang nung medyo nagkaroon ng mga hindi inaasahan, mga kasakit, mga anak, mga ganyan, oo. Eh hindi naman ako masyadong yumaman, no? Kaya naubos din, ganun. No, pero hindi naman totally baksak na baksak. Oo, hindi naman. Maski pa paano humihinga pa, ha, Gracia? Oo. Walang niya ka talaga kalahin. May panahon pa. Tanda mo na 60. Sige, edad ko to eh. Itong babae na to eh. Oo. Gusto mo yan? Hindi dang dahil sa kasopangan mo eh. Kaya ganun ang nangyayari. Oh, yung nanay mo noon araw-araw nandito. Oo. Dito parati nandito si mama. Ngayon, hindi na pumupunta. Dahil sa kahayupan mo. Totoo lang. Oo. Mabait ang nanay na ito mga boss eh. Yung biyanan ko mabait yun. Hindi marunong magsinungaling. Totoo. At doon ko nalaman talaga kung gaano sila kahirap. Kinuwento niya sa akin lahat. Parati kami magkakwentuhan nun eh. Yung biyanan ko na yun, mga chief talaga. Totoo. At kung yung mga hindi niya gusto nangyayari, nakakarating sa amin. Oh. Susumbong sa amin, ganun. Oh. Grace, may panahon pa. Ha? Huwag mong pahirapan yung asawa, yung kapatid mo, wag. No? Kung may galit ka sa akin, diretsuhin mo ko. Ano ang ikinagagalit mo sa akin? Oh. Di ka magsalita eh. Oh. Ha? Lapit-lapit lang oh. Punta ka rito. Ano pwede mo naman to kung nakakarating sa ito. Ano pinagsasabi mo? Pwede. Ha? Kung di totoo sinasabi ko. Punta ka dito. Ano pinagsasabi mo? Oh, ganun. Diba? Wala eh. Puro kakaanuhan eh. Kababae mong tao ka lang naisip mo yan. Yung kapatid ko, dadalawa lang kami, Gracia, paulit-ulit ako sa'yo. Yung naiwan ng nanay ko, namumunting lupa, ha? Pwede ko, di sana ginawa ko, kadali lang pirma ng nanay ko. Gumawa ako ng deed of donation, kagaya niyang ginawa mo. O, di sana akin na yung lupa. Pero hindi ko kayang gawin yung kapatid ko yun eh. O. Ha? Blood is thicker than water, mga ganun ba? Eh sa'yo, ikaw, wala kang ano-ano hype ka eh. Kapatid mo, wala kang kasalanan sa inyo, gago. Gracia. Ang bait ko sa inyo. Kaya ako galit eh. Oh. Ikaw ba, matutuwa ka ba?
Gracia, kung sa'yo ko gawin yan. Ikaw kaya nasa tayo nung sa kapatid mo. Oh. Sige, mamaya lang po ako mga boss. Magkukulab. Yun ang ano Yun o yung kaya akong tulpo marami hong naniniwala dahil nakikita nila na talagang may natutulungan. Yun nga, kaulit-ulit ko sinasabi, yung mga hindi makauwing OFW, yung mga hindi makuha yung kanilang anak, mga ganito, pasok sa hotel yan. Ano ba gusto mong pamasahe? Bigyan pamasahe yan. Hatid yan doon. Hatid yan. Yun yung mga bagay na yun. Mahirap pong basagin. Sa dami ng nagsasabing si Tulpo ay palpak, ang subscriber niya tumataas pa rin. Dapat sana baksak na, di ba? Oo. Mahirap pong gisingin ang utak ng tao na tinatawag natin panatiko. Alam naman nyo siguro yan, ba? Mga politiko nga, maski na magnanakaw, nananalo pa eh. Bakit? Dahil sa panatiko. Magandang tanghali po mga boss. Inutom na ako. Alas 12 na ng tanghali dito, no? Mamaya po, maganda ho yung vlog natin. Tungkol ho dun sa reclamation doon na ginagawa sa Manila Bay. Opo, maganda ho yung topic natin na yun. Oo. At nagsalita na ho si dating DNR Secretary Atienza, naging DNR Secretary yata yan. At dating Mayor na Manila, siya po topic natin. Doon na lang po ako mag-shout out, no? Inabot na po ng 40 minutes to eh. Mahaba, marami po yung nanood. Salamat po, no, mga boss. Magandang tanghali po. God bless, God bless. Gracia. May panahon pa. Pero kung gusto mong ganyan, gusto mo ba, Gracia, kung sakaling may malasin, may mga may wag na mapahintulad ng Diyos, may minalas, namatay, nagkasakit, wala man lang lalapit? Ha? Nang dahil sa kawalangyaan mo? Ha? Sana huwag kang anhin ng Diyos. Sana hindi ka makarma. No? Sana hindi ka makarma. Magandang tanghali. Gracia.